Sa ilalim ng Manila City Hall, nakatago ang isang lihim na nakababalinghoy. Isang security guard na si Mario ang magiging saksi sa mga kaluluwang hindi pa nakakamit ang kapayapaan. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, may mga kwentong hindi pa tapos na ikukwento. At si Mario ang magiging tinig nila. Isang maalab na shoutout mula sa Meronoia. Maraming salamat sa inyong suporta mga kabayan. Ito na ang inyong moment. Shoutout kina Jiraya. Salamat sa pag-subscribe at sa pagtangkilik sa ating mga kwento. Delfino Salvame mula sa Iloilo. Salamat sa pakikinig, idol. Neise Arian mula sa The Kingdom of Bahrain. Saludo kami sa iyo, kabayan. Maria Fumoto watching all the way from Japan. Arigatou gozaimasu sa suporta. Sir Benji Bernal mula sa Taipei, Taiwan. Ingat po kayo riyan, bossing. Kung gusto mo ring ma-shoutout, mag-comment lang sa baba ng iyong pangalan at saan ka nanonood. At huwag kalimutan ng like, share at subscribe para di ka mahuli sa susunod na kwento ng takot at kababalaghan. Bago po natin simulan ang ating kwento ngayong gabi, isang mahalagang paalala muna sa lahat ng ating mga kababayan sa Middle East. Lalo na po sa mga nasa Iran, Israel at mga kalapit na lugar. Mag-ingat po kayo, kabayan. Patuloy ang tensyon sa rehiyon kaya ugaliing maging alerto, makinig sa balita at sundin ang mga payo ng embahada o lokal na autoridad. Kami po sa Meronoia ay nananalangin para sa inyong kaligtasan. Keep safe, kabayan. Ngayon simulan na natin ang kwento ng dilim. Ito ang Meronoia, kung saan ang bawat kwento ay may aninong sumusunod. Akala ko ordinaryong trabaho lang ang pagiging security guard. Hanggang sa napadpad ako sa Manila City Hall, hindi ko inasahan na sa loob ng makasaysayang gusaling yon, may nakatagong mga sikreto na magiging dahilan upang baguhin ang buhay ko ng tuluyan. Ang dating simpleng routine ko, mag-round, mag-log, umuwi, ay nagiging bangungot na puno ng mga mukhang walang katawan, mga boses na walang labi, at mga alaala na ayaw ng mamatay. Mga gabi na dapat tahimik, nagiging puno ng mga sigaw mula sa nakaraan. Mga hagdang dapat walang tumutugtog, naririnig ko ang mga yapak na pabalik-balik. At ang basement na dapat walang laman, puno ng mga kaluluwang naghahanap ng katarungan. Ako si Mario de la Cruz, isang simpleng security guard. At ito ang kwento ng paano ako naging saksi sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Maynila. Isang kabanatang hindi pa tapos, isang kabanatang may sariling multo. Ang multo sa Manila City Hall. Walang masama sa araw na yon noong tinawag ako ni Chief Morales sa opisina niya. Ordinaryong araw ng Lunes ito at akala ko routine meeting lang tungkol sa schedule o mga bagong patakaran sa kulungan. Hindi ko inakala na ang pagkakatawag na yon ang magiging simula ng pinakanakakatakot na karanasan ng buhay ko. Mario, sabi ni Chief Morales habang nagbabasa ng mga papeles sa mesa niya. Kailangan ng extra sa Manila City Hall. Short sa manpower doon. Ikaw na muna ron. Tumangulang ako. 34 na taong gulang na ako at 13 taon na akong security guard sa Maynila. Nakasanayan ko na ang mga ganitong biglang assignment. Pero may kakaiba sa boses ni Chief. Parang may hindi niya sinasabi. Temporary lang yan, Mario. 2 linggo lang. May nag-resign kasing guard doon at wala pa silang kapalit. Sige po, Chief. Kailan ako magsisimula? Bukas na. Night shift ka. 6:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Lumabas ako sa opisina niya na may kakaibang kaba sa dibdib. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mali sa simpleng assignment na to. Pero trabaho lang to, anong masama dito? Kinabukasan, dumating ako sa Manila City Hall ng maaga pa. Gusto kong makilala muna ang lugar bago ako mag-duty. Ang gusali ay matanda na,
built noong American period, sabi ng nakausap kong janitor. May mahigit 3 palapag at may basement pa sa ilalim. Habang naglalakad ako sa paligid ng gusali, napansin ko ang kakaibang anyo nito kapag tingnan mula sa malayo. Lalo na mula sa kabilang kalsada, parang kabaong, rectangular, matangkad at may kakaibang atmosfera. Mga trip lang ng mga arkitekto noon, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi mawala sa isip ko ang hugis ng gusaling yon. Nang mag-alas 6 na ng gabi, naging ako na ang tanging security guard sa buong gusali. May mga janitor pa na naglilinis pero kakaunti lang sila. At mga alas 8 ng gabi umalis na rin sila, naiwan akong mag-isa. Doon ko naramdaman ang kakaibang tahimik ng lugar. Hindi yung tahimik na nakaka-relax, yung tahimik na nakakagilabot. Parang may mga mata na nakatingin sa'yo pero pagharap mo wala naman. Yung tahimik na para bang may mga taong nakatago sa mga sulok nag-aantay. Para sa unang gabi, nag-ground ako sa buong gusali. Pinarahin ko ang flashlight ko sa mga hallway, sa mga opisina, sa mga sulok. Lahat ay normal naman, pero sa basement may naramdaman akong kakaiba. Sa pagbaba ko sa mga hagdan papunta sa basement, naamoy ko agad ang kakaibang amoy. Hindi yung typical na musty smell ng mga luma at basa-basang lugar. May halong parang nasusunog na balat. Yung amoy na kapag naamoy mo, agad kang magtatakip ng ilong. Siguro may patay na daga dito, sabi ko sa sarili ko. Pero malalim sa loob ko, alam kong hindi yun ang amoy ng patay na daga. Sa paglilibot ko sa basement, may nakita akong lumang file cabinet na naiwan sa isang sulok. Puno ito ng mga luma at sira-sirang dokumento. Ang mga papel ay kulay brown na sa katagalan at marami sa kanila ay may mga nasusunog na gilid. Habang nagtitingin ako sa mga papel, narinig ko ang isang mababang bulong. "Tulungan mo ako." Napakabilis kong naiikot. Sino ang nagsalita? Pero walang tao sa basement, ako lang. Patay na mga ilaw sa ibang bahagi at ang tanging liwanag ay galing sa flashlight ko. "Hello?" Sigaw ko. "May tao ba dyan?" Walang sagot. Tanging echo lang ng boses ko sa basement. Naging mas maingat ako sa paglakad. Bawat tunog ng mga hakbang ko sa sahig ay nagiging double, parang may sumusunod sa akin. Pero sa tuwing titigil ako para makinig, titigil din ang ikalawang tunog. Sa huling bahagi ng basement, may nakita akong pinto na medyo nakabukas. Sa loob may mga lumang silya at mesa na mukhang sobrang tagal nang hindi ginagamit. At sa sahig, may mga tuyong mantsang kulay reddish-brown. Doon ko naramdaman ang pinakamalakas na presensya. May nakatingin sa akin. Ramdam ko yon sa likuran ko, pero takot akong lumingon. Hinawakan ko ng matigas ang flashlight ko at dahan-dahang lumingon. Walang tao, pero sa corner ng mata ko nakita kong may kumurap na anino. Isang haba, babae. Nakatayo sa sulok, nakatingin sa akin. Pagharap ko ng tuluyan, wala na ulit. "Stress lang to," sabi ko sa sarili ko. Una pa lang naman na gabi ko dito, pero mula noon hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kahit pag-uwi ko sa bahay, nakikita ko pa rin ang itsura ng basement na yon at naririnig ko pa rin ang bulong na yon. "Tulungan mo ako." Ikalawang gabi ko sa Manila City Hall. May kasama pa akong isa sa mga regular na cleaner, si Mang Roberto. 50-something na siya. At mahigit 5 taon na siyang nagtratrabaho sa City Hall. "Mang Roberto," tanong ko habang nag-round kami sa ikalawang palapag. "May nakakakilala ba kayong nagmumulto dito sa gusali?" Tumigil siya sa paglalakad at tinignan ako. May takot sa mga mata niya. "Bakit mo naman naitanong yan, Hijo?" "Wala lang. Kahapon kasi sa basement, parang may narinig akong bulong." Umiling si Mang Roberto.
Hayaan mo na yan, wag mo nang pansinin, matagal nang may mga kakaiba dito. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa'yo pero marami ng guard dito na nag-resign dahil sa mga nakikita nila. Lalo na sa basement. Hindi na ako nagtanong pa pero nakita ko sa mukha ni Mang Roberto na may alam talaga siya. Mga 8:00 ng gabi umalis na si Mang Roberto, naiwan akong mag-isa ulit sa buong gusali. Pero ngayong gabi parang mas malakas ang kutob ko na may kakaiba talagang mangyayari. Nag-ground ako ulit sa buong gusali. Sa first floor, normal lang lahat. Sa ikalawang palapag, tahimik din. Pero nang bumaba ako sa basement, agad akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Hindi yung lamig dahil sa aircon. Yung lamig na parang may humihinga sa batok mo. Yung lamig na nagpapakilabot sa balat mo kahit naka-jacket ka. Nagtungo ako sa record room kung saan ko nakita yung mga lumang dokumento. Plano kong tignan ulit ang mga papel, baka may makita akong nakakapaliwanag sa mga kakaibang pangyayari. Habang nagsasaliksik ako sa mga dokumento, biglang namatay ang mga ilaw sa buong basement. Complete darkness. Walang backup generator sa basement kaya't ang tanging liwanag ay galing sa flashlight ko. Sinubukan kong buksan ulit ang switch pero wala. Patay talaga ang kuryente sa basement pero sa ibabaw nakikita ko pa rin ang mga liwanag sa mga bintana. Sira lang siguro ang fuse, sabi ko sa sarili ko. Habang naglalakad ako pabalik sa hagdan para akyatin ang fuse box sa ground floor, biglang nakita ko ang aking reflection sa isang salamin na nakasabit sa pader. Pero hindi lang ako ang nasa reflection. May babae sa likuran ko. Duguan ang damit, basa ang buhok, at nakatitig siya ng diretso sa reflection ko. Napakabilis kong naiikot para harapin siya. Walang tao sa likuran ko, binalikan ko ang salamin, wala na rin siya doon. Hallucination lang to ng bulong ko pero nanginginig na ang mga kamay ko. Hinanap ko ang fuse box sa ground floor at na-restore ko ang kuryente sa basement. Bumalik ako doon para tapusin ang pag-ground. Sa pagbalik ko sa record room, nakita kong nakakalat sa sahig ang mga dokumento na kanina pa kong tinitingnan. Parang may tumuhulog na mga folder sa mesa. Pinulot ko ang mga papel at doon ko nakita ang dokumento na magbabago sa lahat. Felicidad Ramos, civilian casualty, Japanese occupation, 1945. Sa ilalim may nakalagay na detalye, subject female, age 23. Captured during raid sa residential area. Brought to City Hall basement for interrogation. Date of death, February 14th, 1945. Cause, multiple injuries, sexual assault, execution. Nag-text pa ng iba pang detalye na hindi ko na kayang basahin. Pero ang huling linya ang pinaka-nakakilabot. Body disposed in drainage tunnel beneath building. Remains not recovered. Habang binabasa ko ang dokumento, naramdaman kong may tumitig sa akin. Dahan-dahan akong tumingala. Sa entrance ng record room may nakatayong babae. Payat, matangkad, nakasuot ng lumang dress na punit-punit at duguan. Ang mukha niya, blanco, walang mata, walang labi, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Felicidad? Bulong ko. Tumango ang babae at biglang lumapit sa akin. Hindi ako nakagalaw, hindi dahil hindi ako takot. Sobrang takot ako pero parang may puwersa na humahawak sa akin na nagsasabing huwag akong takasan siya. Nang nasa harap ko na siya, nakita ko ang mga sugat sa mukha niya, ang mga pasa sa braso niya, ang mga marka ng bugbog sa katawan niya. At narinig ko ang boses niya, mahinhin pero puno ng sakit. Tulungan mo ako, Mario. Paano kita matutulungan? Hanapin mo ang katawan ko, bigyan mo ako ng tamang libing. Saan kita hahanapin? Hindi na siya sumagot, pero biglang may mga imaheng pumasok sa utak ko.
mga larawan na hindi ko alam kung saan nanggaling. Nakita ko ang sarili ni Felicidad noong nabubuhay pa. Nakita ko kung paano siya dinakip ng mga sundalong Hapon, kung paano siya dinala sa basement na to, kung paano siya ginantihan, binugbog at sa huli pinatay. At nakita ko kung saan nila itinago ang katawan niya. Sa tunnel sa ilalim ng clock tower. Nang matapos ang mga imahe, wala na siyang nakita. Pero sa sahig may nahulog na isang sinelas, lumang leather sandals na duguan. Kinuha ko ang sinelas at naging cold sa hawak ko. Parang yelo. Mula noon, almost every night nagpapakita si Felicidad sa akin. Hindi na ako natakot sa kanya. Naging awa na ang naramdaman ko. Nakikita ko siya sa mga sulok. Nakikita ko siya sa mga salamin. Naririnig ko ang boses niya tuwing mag-isa ako. Palagi siyang may daladalang message. Hanapin mo ako, Mario. Nandoon ako sa ilalim ng orasan. At ang sinelas na yon, palagi ko siyang makikita sa gilid ko tuwing maglilinis ako sa basement o sa ibang parte ng gusali. Reminder na hindi pa tapos ang misyon niya sa mundo. Hindi ko pa rin siya pinaniwalang pansinin. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi siya titigil hanggang sa hindi ko siya tinulungan. Ika-10 kong gabi sa Manila City Hall nang magkaroon ako ng pinakamahaba at pinakanakakatakot na encounter kay Felicidad. Hindi na ako natutulog ng ayos sa mga nakaraang araw. Tuwing matutulog ako sa bahay, nananaginip ako tungkol sa kanya. Hindi yung mga panaginip na nakakasaya, mga nightmare na sobrang realistic na parang nangyayari talaga sa harap ko. Sa panaginip na yon, nakita ko ang buong detalye ng ginawa sa kanya. February 14, 1945. Valentine's Day pero walang love sa nangyari sa kanya. Nakita ko si Felicidad na nagtratrabaho sa isang maliit na tindahan sa Binondo. Simple lang ang buhay niya, tumutulong sa mga magulang. May nobyo na sundalo ng USAFI na nagtatago sa mga bundok. Noong gabing yon, nag-raid ang mga sundalong Hapon sa area niya. Hinanap nila ang mga taong tumutulong sa mga guerrilla fighters. At napag-isipan nilang si Felicidad ay isa sa mga yon dahil may nakita silang liham mula sa nobyo niya. Dinala nila siya sa Manila City Hall na noon ay ginagamit nila bilang detention center. Sa basement sa parehong record room kung saan ako ngayon naglilinis, ginawa nila ang mga bagay na hindi ko kayang isipin ng matagal. Pinagsamantalahan nila siya. Binugbog. Tinanong ng paulit-ulit kung saan nakatago ang nobyo niya. Pero hindi siya nagsalita. Sa huli pagod na silang magtanong, pinatay na lang nila siya. At dahil ayaw nilang makita ng mga civilian ang ginawa nila, itinago nila ang katawan niya sa tunnel sa ilalim ng clock tower. Isang lugar na walang nakakaalam maliban sa kanila. Nagising ako sa panaginip na yon na basa ng pawis at nanginginig. Pero hindi pa tapos ang gabi. Sa trabaho, nang mag-round ako sa basement, nakita ko si Felicidad na nakaupo sa mesa kung saan dati siyang tinotorture. Nakita mo na, sabi niya. Ngayon alam mo na ang totoo. Oo, sagot ko. Nakita ko na. Kailangan mo akong tulungan, Mario. Hindi ako makakatigil hanggang sa hindi ako nabibigyan ng tamang libing. Paano kita matutulungan? Ang tagal na nang namatay ka. Wala na ngang nakakaalam sa iyo ngayon. May nakakaalam pa, ang mga buto ko nandoon pa rin sa tunnel at hindi lang ako ang nandoon. Sino pa? Marami pa. Mga sundalo, mga civilian, mga bata. Lahat ng pinatay nila dito noong panahon ng digmaan. Biglang napakunot ang noo ko. Ibig mong sabihin may mass grave sa ilalim ng City Hall? Oo, sa tunnel sa ilalim ng orasan. Puntahan mo, Mario. Makikita mo. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko pero sumama ako sa kanya. Naglakad kami sa ground floor papunta sa clock tower.
Ang clock tower ay nasa gitna ng gusali. May malaking orasan sa taas na nakikita mula sa labas. Pero sa loob, may mga hagdang papunta sa tuktok. Sa paghakbang namin sa mga hagdan, naririnig ko ang mga tunog na hindi ko maintindihan. Mga bulong, mga sigaw, mga iyak. Parang may mga taong nasa paligid namin, pero hindi ko sila nakikita. Naririnig mo sila? Tanong ni Felicidad. Oo, sino sila? Mga kasama ko, mga pinatay din dito. Nang marating namin ang tuktok ng clock tower, nagulat ako sa nakita ko. Sa sahig may mga crack, at sa ilalim ng mga crack na yon kita mo na may mga space, may mga tunnel na hindi mo makikita kung hindi mo titingnan ng malapit. Doon, turo ni Felicidad sa pinakamalahing crack. Ginumit ko ang crack na yon gamit ang flashlight ko. At sa loob, nakita ko ang mga buto. Hindi isa o dalawa, marami. Mga skulls, mga ribcage, mga bones na nakakalat sa tunnel. Diyos ko, bulong ko. Biglang napaluhod ako. Hindi dahil sa shock, parang may puwersa na pumipigil sa akin na tumayo. At sa pagkakaluhod ko, para bang may pumasok sa katawan ko. Hindi si Felicidad, iba, mga boses, mga alaala, mga damdaming hindi sa akin. Narinig ko ang mga sigaw ng mga pinatay. Naramdaman ko ang sakit nilang lahat. Ang takot, ang galit, ang panghihinayang. Mario! Sigaw ng mga boses sa utak ko, tulungan mo kami! Biglang lumikha ng malakas na lindol sa lugar mismo. Hindi sa buong Manila, sa loob lang ng City Hall. Ang mga bintana ay nagsimulang mag-vibrate. Ang mga sahig ay nagsimulang mag-crack. At sa basement, pumutok ang fuse box. Ang buong gusali ay naging dilim. Pero sa clock tower may kakaibang liwanag, parang mga soul na nagiging visible sa mata ko. Nakita ko silang lahat. Si Felicidad, ang mga sundalong USAFE na pinatay, ang mga civilian na dinakip, ang mga batang naging collateral damage. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Lahat sila ay umaasa na ako ang magiging solusyon sa problema nilang matagal nang hindi na-resolba. Hindi ko alam kung paano ko kayo matutulungan, sigaw ko sa kanila. Sabihin mo sa mundo ang kwento namin, sabi ni Felicidad. Para maging totoo ang nangyari sa amin. Para malaman ng lahat na hindi lang statistics ang mga namatay noong digmaan. May mga pangalan kami. May mga kwento kami. Tumango ako, ginagawa ko, pero kailangan ninyong hayaan akong umalis dito ng buhay. Biglang tumigil ang lindol. Ang mga liwanag ay nagsimulang maging dim. At isa-isa nagsimulang maglaho ang mga kaluluwa. Si Felicidad ang huling natira. Salamat Mario, sabi niya. Sa wakas may makikinig sa amin. At biglang bumalik ang kuryente sa buong gusali. Naiwan akong nakaupo sa sahig ng clock tower, nanginginig at hindi makahinga ng ayos, pero alam kong hindi pa tapos ang misyon ko. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Bumalik ako sa bahay at naging sakit ang ginawa ko, hindi physically na sakit, emotional at mental. Parang ang bigat ng mundo sa mga balikat ko. Alam kong may responsibility ako ngayon. Hindi lang kay Felicidad pero sa lahat ng mga kaluluwang nakita ko sa clock tower. Pero paano ko sasabihin sa mga tao ang tungkol dito? Sino ang maniniwala sa kwento ng isang security guard na nagsasabing nakausap niya ang mga multo? Naging 2 araw akong hindi pumasok. Tinawagan ako ni Chief Morales. Mario, anong nangyari sa'yo? Hindi ka pumasok ng 2 araw. May sakit po ako, Chief. Anong sakit? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang totoo, kaya nag-lie na lang ako. Fever po, siguro stress sa bagong trabaho. Oh, sige, pero bukas kailangan mo nang pumasok. May kapalit na sa City Hall pero kailangan mo pa ring mag-turnover. Kinabukasan, bumalik ako sa Manila City Hall pero hindi para sa trabaho, para sa research.
Una ko, kinausap ko ang mga long-time employees sa City Hall, ang mga janitor na matagal nang nagtatrabaho doon, ang mga clerk na mga anak pa ng mga dating empleyado. Manong, tanong ko kay Mang Isko, isang janitor na 30 taon nang nagtatrabaho sa City Hall. May narinig ba kayong mga kwento tungkol sa mga multo dito? Tumawa si Mang Isko pero nakita ko na hindi genuine ang tawa niya. Ay hiho, marami. Halos lahat ng guard dito may kwento kaya nga mabilis magpalit ang mga guard dito eh. Anong mga kwento, Manong? Mga boses sa basement, mga yapak sa mga hagdan tuwing walang tao, mga babae na nagiging pakita sa mga salamin. Lahat naman ng yan nagsisimula sa basement at sa clock tower. May nakakaalam ba kung bakit sa mga lugar na yon? Meron. Yung dati naming historian dito, si Ma'am Rosario. Retired na siya ngayon pero marunong siya sa history ng gusaling to. Hiningi ko ang contact ni Ma'am Rosario at tinawagan ko siya. Ma'am, ako si Mario de la Cruz, security guard sa City Hall. May gusto sana akong itanong tungkol sa historya ng gusali. Tungkol sa Japanese occupation? Sagot niya kaagad. Marami nang nagtanong sa akin tungkol doon. Alam ninyo pala? Oo naman. Ang Manila City Hall, ginamit ng mga Japanese bilang detention at interrogation center noong 1942 to 1945. Ang basement, doon nila ginagawa ang mga torture sessions. At ang clock tower, well, may mga kwentong tunnel doon na ginagamit nila para sa mga secret executions. Napatigil ako sa pakikinig. Everything na sinabi ni Felicidad, totoo pala. Ma'am, may records ba tungkol sa mga pinatay nila doon? Konti lang. Ang mga Japanese hindi masyadong nagre-record ng mga ganoon. Pero may mga testimonies mula sa mga survivors. At may mga reports din mula sa mga American forces noong naging liberated na ulit ang Manila. Pwede ba ninyong sabihin sa akin ang mga names ng mga victims? May alam ako ng konti, bakit mo naman naitanong? Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo. Pero naging honest na lang ako. Ma'am, nakita ko sa basement ang isang dokumento, may nakalagay na pangalan, Felicidad Ramos. Namatay noong Pebrero 14, 1945. Tumahimik si Ma'am Rosario sa phone. Nasaan mo nakita ang dokumento na yan? Sa record room sa basement. Mario, sabi niya, at may seryosong tone sa boses niya. Matagal nang walang mga dokumento sa record room na yan. In-clear out na lahat noon pa. Kung may nakita kang dokumento doon, ibig sabihin ano, ma'am? Ibig sabihin may gusto silang ipakita sa'yo. Napakunot ang noo ko. Sila? Ang mga spirits, Mario. Hindi ka naman siguro naniniwala sa mga multo. Hindi ko alam kung paano ako sasagot, pero based sa mga nangyari sa akin, paano ako hindi maniniwala? Ma'am, kung totoo ang mga kwento, saan ba nila tinapon ang mga bangkay ng mga pinatay nila? May mga testimonies na may mga tunnel sa ilalim ng clock tower. Secret passages na ginawa noong American period pero ginamit ng mga Japanese para sa disposal ng mga bodies. Pero walang nakakaalam kung saan exactly at walang nag-attempt na mag-investigate. Bakit hindi? Dahil government building yan. At dahil matagal na ang nangyari, ang mga involved namatay na rin at walang budget para sa mga archaeological excavations. Pero ako may alam na kung nasaan ang mga bangkay. Ma'am, kung may makakita ng mga bones sa tunnels na yan, anong dapat gawin? Report sa authorities, sa National Historical Commission, sa mga archaeologists, para ma-investigate properly at mabigyan ng tamang burial ang mga remains. Nang matapos ang tawag, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin.
Pero may problema, paano ko sasabihin sa authorities na nakita ko ang mga bones dahil pinakit sa akin ng multo? Nag-isip ako ng paraan at naalala ko ang sinabi ni Ma'am Rosario. May mga testimonies na may tunnel sa ilalim ng clock tower. Kaya ginawa ko to. Nag-research ako online tungkol sa Japanese occupation sa Manila. Hiningi ko rin ang historical records mula kay Ma'am Rosario. At ginawa kong mukhang coincidence na napadpad ako sa clock tower at nakita ang mga cracks sa sahig. Sa susunod na gabi, bumalik ako sa City Hall. Hindi bilang security guard, bilang concerned citizen na may discovery. Pumunta ako sa clock tower at using my phone's flashlight, kinuhanan ko ng pictures ang mga cracks sa sahig. At using a small crowbar na nadala ko, nilakhan ko ng konti ang mga cracks para makita ng mas malinaw ang mga bones sa loob. Totoo ang lahat. May mga human remains sa tunnel. Hindi lang isa o dalawa, marami. Mga skulls, mga ribcage, mga leg bones, at may makikita ka ring mga artifact, mga buttons, mga military dog tags, mga lumang sapatos. Kinuhanan ko ng pictures ang lahat at sa umaga, tumawag ako sa National Historical Commission. Good morning po. Gusto ko po mag-report ng possible archaeological find sa Manila City Hall. Anong klaseng find? Po, may nakita po akong human remains sa tunnel sa ilalim ng clock tower. Based sa research ko, possible na mga victims yan ng Japanese occupation. Nasaan kayo nakakuha ng access sa area na yan? Security guard po ako dito. Sa routine rounds ko, napansin ko ang mga cracks sa sahig at nang tignan ko, may nakita akong bones. May pictures ba kayo? Oo po, pwede ko pong i-email sa inyo. Sige, isend ninyo sa email namin. Magsisend kami ng team para mag-investigate. Kinabukasan, dumating ang team mula sa National Historical Commission kasama ang mga archaeologists at forensic experts. Kasama ko sila sa pag-inspect sa clock tower. Mr. De La Cruz, sabi ng head archaeologist, hindi kami makapaniwala sa natuklasan ninyo. Ito ay major historical find. Habang ginagawa nila ang initial assessment, nakita ko si Felicidad na nakatayo sa sulok. Hindi na siya mukhang multo, mukhang normal na tao na lang. At nakangiti siya sa akin. Salamat Mario, bulong niya na ako lang ang nakakarinig. Madam, tanong ko sa archaeologist, ilang tao kaya ang namatay dito? Base sa initial count, mga 22 hanggang 30 individual. Pero kailangan namin ng proper excavation para sa accurate count. Habang nagtratrabaho ang team, nakwento ko kay Ma'am Rosario ang mga nangyari. Siya ang naging historian consultant sa investigation. Mario, sabi niya, naging hero ka sa mga namatay dito. Dahil sa'yo mabibigyan na sila ng tamang burial at recognition. Hindi po ako hero, ma'am. Tumutulong lang ako. Ganun talaga ang mga tunay na hero. Hindi nila alam na hero na sila. Sa loob ng isang linggo, naging headline sa mga dyaryo ang discovery sa Manila City Hall. Mass grave discovered in Manila City Hall. Victims of Japanese occupation finally found. Historical injustice uncovered. Hindi ako pinangalanan sa mga articles. Hiningi ko yon para sa privacy. Pero nalaman ng buong Pilipinas ang kwento ng mga pinatay sa City Hall noong Japanese occupation. At sa mga natuklasan, na-confirm ang identity ni Felicidad Ramos. May nakita silang personal belongings na matched sa records. Isang locket na may picture niya at ng nobyo niyang sundalo. Habang nagpapatuloy ang excavation, hindi na ako nakikita si Felicidad. Pero naramdaman ko na naging peaceful na siya. Mission accomplished. Ilang linggo matapos ang discovery, naging official ang investigation sa Manila City Hall. Ang National Historical Commission in partnership with the Department of Education at ng mga local historians
ay nagsimula ng comprehensive study tungkol sa mga nangyari sa gusaling yon noong Japanese occupation. Ang mga remains na natuklasan, 31 individual sa kabuuan, ay na-transfer sa forensic laboratory para sa proper identification. Gamit ang modern technology na identify nila ang mga victims base sa dental records, personal belongings at historical documents. Si Felicidad Ramos ay officially na na-confirm na isa sa mga victims. Kasama niya ang 2 sundalo ng USAFFE, 5 pang civilian na babae, at mga batang edad 7 hanggang 14. Ang mga detalye ng kanilang kamatayan ay naging parte ng official historical record ng Pilipinas. Noong araw ng mga bayani, nagkaroon ng memorial service sa Manila City Hall. Invited ako bilang concerned citizen na nag-discover ng remains, pero hindi ako pumunta. Ayaw kong gawing big deal ang ginawa ko, pero nanonood ako sa TV habang binabasa ang mga pangalan ng mga victims. Felicidad Ramos, age 23, civilian, died February 14, 1945. Habang binabasa ang pangalan niya, naramdaman ko ang malamig na hangin sa kwarto ko pero hindi nakakatakot. Parang pagkakamahal na yakap lang. Ang basement ng Manila City Hall ay na-convert sa memorial room. May mga plaque doon na naglalaman ng mga pangalan ng mga victims at ng mga detalye ng kanilang buhay. Ang dating record room kung saan ko unang nakita si Felicidad ay naging prayer area para sa mga bisitang gustong mag-reflect. Ang clock tower naman ay ginawa nilang official historical site. May tour guides na ngayon na nagkukwento sa mga tourists tungkol sa nangyari doon noong digmaan. Pero sa kabila ng lahat ng ginawang renovation at blessing sa lugar, may mga oras pa rin na may kakaiba. Hindi na tulad ng dati na nakakatakot, pero may mga security guards pa rin na nagsasabi na naririnig nila ang mga yapak sa mga hagdan tuwing walang tao. May mga janitor na nagsasabi na nakikita pa rin nila ang mga anino sa mga sulok. Hindi na si Felicidad, naging peaceful na siya. Pero ang ibang spirits, hindi pa lahat ay naging ready na mag-move on. Hindi lahat ng kwento ay natatapos sa katahimikan. Sabi ko sa sarili ko tuwing naalala ko ang mga nangyari. Ang kasaysayan, minsan, may sariling multo. Isang gabi, mga 6 na buwan matapos ang discovery, napadaan ako sa Manila City Hall. Hindi na ako nagtatrabaho doon pero curious ako kung ano na ang itsura ng lugar. Huminto ako sa harap ng gusali at tumingala sa clock tower. Ang dating kabaong na itsura ngayon ay mukhang monument na dignified at respectable. Pero habang nakatingin ako sa clock tower, napansin ko na tumigil ang orasan, 12:30 noche. Ang mga hands ng clock ay naka-freeze sa 12:00 ng hapon. Bakit kaya tumigil? Tanong ko sa sarili ko. At biglang may narinig akong bulong sa hangin. Kasi dito nagsimula ang lahat at dito rin natatapos. Hindi ko alam kung si Felicidad ba yon o isa sa mga kasamahan niya, pero natawa ako ng bahagya. Salamat, bulong ko sa hangin. Salamat sa lahat. At naglakad paalis sa Manila City Hall. Alam kong hindi na ako babalik pa. Bumalik ako sa dati kong trabaho sa City Jail. Pero hindi na ako ang dating Mario na umalis doon ilang buwan na nakaraan. Naging iba ako. Mas malalim ang pag-unawa ko sa mundo. Mas sensitive sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Tuwing dumaraan ako sa Manila City Hall, tumitingala pa rin ako sa clock tower. Ang orasan doon ay naging simbolo sa akin, hindi lang ng oras, pero ng mga memories na hindi dapat makalimutan. May mga araw na tinatanong ako ng mga kasama ko sa trabaho tungkol sa mga nangyari sa City Hall. Mario, totoo ba na ikaw ang nakadiskubre sa mga bones doon? Hindi naman ako ang nakadiskubre, sagot ko. Nakita ko lang at nag-report. Pero paano mo nakita?
Ang tagal nang nandoon, bakit ngayon lang nakita? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yan nang hindi ko mai-involve si Felicidad, kaya simpleng sagot lang. Tamang timing lang siguro, pero sa sarili ko alam kong hindi yon tamang timing. Ginusto ni Felicidad na ako ang makakatulong sa kanya. Pinili niya ako para sa misyon na yon. Ilang buwan matapos ang incident, may journalist na lumapit sa akin. Gusto niya raw akong i-interview para sa documentary tungkol sa Manila City Hall. Mr. De La Cruz, naging hero kayo sa mga victim ng Japanese occupation. Gusto naming malaman ang perspektibong ninyo. Hindi po ako hero, sagot ko. Ginawa ko lang ang tama. Pero dahil sa inyo, nabigyan ng justice ang mga taong namatay doon. Nabigyan sila ng proper burial. Naging parte sila ng kasaysayan. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ang mga tanong niya. Pero naalala ko ang mga sinabi ni Felicidad. Sabihin mo sa mundo ang kwento namin. Kaya pumayag akong mag-interview pero hindi face-to-face. Voice recording lang at hindi nila pwedeng gamitin ang pangalan ko. Bakit ninyo gustong maging anonymous? Tanong ng journalist. Kasi hindi tungkol sa akin ang kwentong to. Tungkol to sa mga taong namatay. Tungkol to sa mga kaluluwang hindi pa nakakamit ang kapayapaan. Ako ay saksi lang. Sa interview, nagkwento ako tungkol sa discovery, pero hindi ko nabanggit si Felicidad. Hindi ko nabanggit ang mga supernatural na nangyari. Ginawa kong mukha lang na coincidence na nakita ko ang mga bones. Ano pong naramdaman ninyo noong nakita ninyo ang mga remains? Lungkot, sagot ko. Galit, kasi napakatagal na nilang naghihintay na malaman ng mundo ang nangyari sa kanila. Napakatagal na nilang nangangailangan ng justice. Ano pong message ninyo sa mga kababayan natin? Huwag ninyong kalimutan ang kasaysayan. Ang mga taong namatay para sa ating kalayaan, hindi dapat nating kalimutan. At ang mga injustice na nangyari noon, huwag ninyong hayaang maulit pa. Nang napublish ang documentary, naging trending topic sa social media ang story ng Manila City Hall. Maraming mga tao ang nag-visit doon para mag-pay respect sa mga victims. At ako, nakikita ko sa mga comments at reactions ng mga tao na naging meaningful ang ginawa namin ni Felicidad. Salamat sa taong nag-discover ng mga remains na to. Dahil sa kanya nalaman namin ang kwento ng mga ninuno namin. Grabe ang mga nangyari noong panahon ng digmaan. Hindi dapat natin kalimutang mga ganito. RIP sa mga victims. Sana naging peaceful na ang spirit ninyo. Sa mga gabing nag-o-overtime ako sa jail, naalala ko si Felicidad. Hindi ko na siya nakikita pero naramdaman ko na naging part siya ng buhay ko forever. May mga prisoner sa jail na nagsasabi na nakikita nila ang mga multo sa mga selda. Dati, hinayaan ko lang sila. Pero ngayon, nakikinig ako sa mga kwento nila. Guard Mario, may nakikita akong babae sa selda ko tuwing gabi. Anong ginagawa niya? Nakaupo lang, umiiyak parang may hinahanap. Kausapin mo, tanungin mo kung ano ang gusto niya. Hindi ba nakakatakot yun, guard? Hindi. Kung walang masama ang intensyon niya, hindi kanya sasaktan. Baka nangangailangan lang siya ng tulong. Naging counselor ako para sa mga prisoners na may supernatural experiences. At sa mga kwento nila, natutunan ko na hindi lang sa Manila City Hall, may mga kaluluwang hindi pa nakakamit ang kapayapaan. Nagsimula akong magsulat ng mga kwento ng mga prisoners na hindi lang ang mga buhay pero pati na rin ang mga patay na bumibisita sa kanila. Ginawa kong journal ang mga kwentong yon. Hindi lahat ng nakakulong ay buhay. Hindi lahat ng patay ay matahimik. Isang taon matapos ang incident sa Manila City Hall, may nakakasalubong akong matanda sa kalsada. Kakaiba ang tingin niya sa akin. Parang kilala niya ako. Ikaw ba si Mario? Tanong niya. Opo, bakit po?
Ako si Thomas Ramos, apo ni Felicidad Ramos na patigil ako sa paglalakad. Apo ninyo si Felicidad? Oo, nalaman ko mula sa historical records na naging victim siya ng Japanese occupation. At nalaman ko rin na ikaw ang nag-discover sa mga remains niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, pero nakita ko sa mata ni Mang Thomas ang gratitude. Salamat, sabi niya. Dahil sa'yo nalaman namin kung ano ang nangyari sa lola ko. Mahigit 70 taon kaming naghihintay na malaman ang totoo. Ano pong ginawa ninyo sa kanya? Na proper burial na siya sa family cemetery namin sa Marikina. Kasama niya na ang mga kaanak niya na namatay na rin. At sa headstone niya nakalagay, Felicidad Ramos, bayani ng Pilipinas, hindi ka namin kalimutan. Umiyak ako sa kalsada noon, hindi dahil sa lungkot pero dahil sa kasiyahan. Naging complete na ang misyon ni Felicidad. Ngayon 3 taon na matapos ang incident sa Manila City Hall. Kapag tinatanong ako ng mga tao kung totoo ba ang mga multo, sumasagot ako ng ganito. Ang mga multo ay mga taong may hindi pa natapos na misyon sa mundo. Hindi sila nandyan para takutin tayo. Nandyan sila para tulungan natin silang makamit ang kapayapaan. At kung may magtanong sa akin kung nakita ko na ba ang multo, sumasagot ako. Oo, at naging kaibigan ko pa nga siya. Tuwing umuulan at naiwan ako sa selda ng gabi, naalala ko si Felicidad. Naalala ko ang mga araw na nakikita ko siya sa basement ng Manila City Hall. Naalala ko ang mga kwentong ibinahagi niya sa akin. At naalala ko ang responsibility na binigay niya sa akin. Hindi ako binalik sa Manila City Hall as security guard, pero nagiging regular visitor ako doon, lalo na sa memorial room sa basement. Nagdadala ako ng kandila at nagdadasal para sa mga biktima ng Japanese occupation. At tuwing bumibisita ako doon, nakikita ko ang mga tourists na nagbabasa ng mga plaque sa pader. Mga estudyante na nag-aaral ng kasaysayan. Mga matatanda na naaalala ang mga kwento ng mga magulang nila tungkol sa digmaan. At nakikita kong naging meaningful ang ginawa namin ni Felicidad. Hindi lang para sa kanya pero para sa lahat ng Pilipinong namatay para sa kalayaan. Ako si Mario de la Cruz, isang simpleng security guard na naging saksi sa isang parte ng kasaysayan na almost nakalimutan na. Pero sa pamamagitan ni Felicidad, naalala ko na ang kasaysayan ay hindi lang mga petsa at mga pangalan sa mga libro. Ang kasaysayan ay mga tunay na tao na may mga tunay na kwento. Mga taong naging martyr para sa aming kinabukasan. At sa bawat gabi na nag-guard ako sa city jail, naalala ko ang mga salitang iyon. Hindi lahat ng nakakulong ay buhay, hindi lahat ng patay ay matahimik. Pero ngayon alam ko na ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang mga patay ay nananatiling buhay sa mga alaala natin. At ang mga nakakulong sa kasaysayan ay naging malaya sa pamamagitan ng mga kwentong ipinasa natin sa susunod na henerasyon. Ako si Mario at ako'y saksi. Saksi sa mga kaluluwang nanghangad ng katarungan. Saksi sa mga kwentong hindi dapat makalimutan. At saksi sa kapangyarihan ng katotohanan na magbigay ng kapayapaan sa mga hindi mapakaling kaluluwa. 5 taon na ang nakalipas mula sa incident sa Manila City Hall. Ang memorial room sa basement ay naging isa sa mga pinakabisitang historical sites sa Maynila. Ang mga estudyante mula sa iba't ibang university ay nagpupunta doon para sa field trips. Ang mga researchers ay nagdodokumentong ng mga testimonies ng mga survivors ng Japanese occupation. Ako ay naging mas active sa preservation ng mga local history sa Maynila. Nagtutulungan kami ng mga historians, mga museum curators at mga community leaders para ma-document ang mga kwento ng mga ordinaryong tao na naging heroes noong panahon ng digmaan.
At sa bawat kwentong naririnig ko, naalala ko si Felicidad. Naalala ko ang mga araw na makikita ko siya sa basement ng Manila City Hall, naghahanap ng justice at recognition. Ngayon, ang pangalan niya ay nakalagay sa brass plate sa entrance ng memorial room. In memory of Felicidad Ramos and all victims of the Japanese occupation of Manila City Hall, 1942 to 1945, may their stories live forever. At sa bawat pagbisita ko doon, nadarama ko ang presensya niya, hindi na bilang multo, pero bilang guardian angel ng mga kwentong hindi dapat makalimutan. Ang orasan sa clock tower ay nakafix na, tumutugtog na ulit araw-araw, pero sa gabi tuwing magmi-midnight, tumitigil pa rin ito sa 12:00. Para sa akin, yon ang reminder na ang kasaysayan ay hindi tumigil. Patuloy itong gumagalaw, patuloy itong nabubuhay sa mga kwentong ipinasa natin sa susunod na henerasyon. Ako si Mario de la Cruz, at hanggang sa huling hininga ko, ikukwento ko ang story ni Felicidad Ramos, ang babaeng naging multo para makamit ang justice at naging bayani para sa lahat ng mga Pilipinong namatay para sa kalayaan. Tapos na ang kwento. Pero hindi natatapos ang alaala.